the day He wore my crown. Amen? Actually po, nirequest ko po yung kanta na yun. Kasi titignan po natin sa sarili talaga, mga kapatid. Wala naman na tayo sa mundong ito, di ba? Ano ba kataga natin dito? Hindi naman tayo pinapansin. Pero ang Panginoon, pinahalagahan tayo. Amen? Hindi niyo po, mga kapatid, sa purihin ng Panginoon. Salamat po, naririto kayo lahat. Salamat po, walang nagdala ng palaspas. Ako, meron kayo iniwan niyo sa baba. Anyway, ano ba yung titignan niyo po? Actually po, today, this Sunday, inilala po nila na Palm Sunday ito, yung palaspas, linggo. Di ba po walang tawag sa Tagalog yan, no? But it's Palm Sunday. Now, alam niyo po, yung palm na yun is biblical. Biblical po yan. Kasi yan po ang ginamit nila ng sinalubong ng mga tao, ang Panginoon, siya papasok ng Jerusalem. Kasi nga yung kaway-kaway ng kamay ganon, sa dami, hindi mapansin. Kaya kumuha sila ng mga sanga-sanga, palm tree. Ginanon ganun po. At makita yung kanilang kaway. Ano po? And that is a picture of welcoming somebody na alam na nila na ito ay very special. Kasi they have heard already about the Lord Jesus Christ na ibang klase ito eh. Na siya ay nangangaral, yung philosophy niya po iba kaysa sa mga philosophy ng mga Sanhedrin, ng mga Pariseo at mga Sadduceo, ibang iba eh. At isa pa, siyempre po mga kapatid, no, si Jesus Christ na pagkalaan nila ay kayang magpagaling ng mga merong karamdaman. Maging ito man ay physical, mental, spiritual, o emotional. Sa sinalubong po nila, ano po. Pero bukod po doon sa mga ginagayukway na putol na sanga ng tao, ng puno, wala na pong significance po yun. There is nothing extra, no power or magic doon po sa palm na yun. Kasi ang tinuro po sa atin, mga kapatid, di ba? Pag yan ay napaspasan ng pare, di ba? Sabi mo sa bintana o pinto, magiging lightning proof ang iyong bahay. At hindi lamang lightning proof na ito rin po ay magiging yung magtataboy ng mga masasamang espiritu. Tama po ba? Di ba? Amen? Now, huwag po kayo mag-alala, mga kapatid. Sapagkat ang masamang espiritu nasa loob na po ng ating mga tahanan. Amen? Kasi sabi ng Bible, Satan is the power, di ba? The prince and power of the air. Na nandoon, hindi lang po siya makakilos dahil nga po na si Kristo ay nasa puso ng mga mananampalataya. Kaya nothing to be afraid of, mga kapatid. Malungkot lang po na the same crowd na nag-welcome sa Panginoon, kung titignan niyo po ang Bible, the very same crowd shouted na i-crucify ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Para ba rin nakikita natin na yung mga tao mabait ngayon, bukas salbahin na. Yan, bakit mabait? Naalala niyo po, sinabi ng Panginoon, hinahanap siya ng mga ilang tao. Nasabi niya, Panginoon, tagalan namin po kayo hinahanap, andito lang pala kayo. Sabi ng Panginoon sa kanila, well, you seek me not because you wanted to serve me. Na, hinahanap niyo ako kasi nakinamang kayo doon sa milagro, yung feeding of the 5,000. Diba? Ganun po, maraming mga tao na gano'n, mga kapatid, na akala mo gusto maglingkod sa Panginoon, ganun pala, kaya nasa Panginoon, meron po lamang hinihiling. Amen? At pag wala na po yung kanyang hinihiling, nawawala na rin po siya. Hindi po gano'n dapat, mga kapatid. Ang titignan lang natin how really God expresses love toward us. Talaga makikita niyo po, no? Yung sa clip po natin, ito po sa kantang The Way He Wore My Crown. Nakuha po yan, no? Sa Passion of the Christ ba yun? Nakikita po natin. And that is the best picture po
na nagpapakita how the Lord Jesus Christ really suffered for us. Yung mga iba kasi nakapagod siya para may make-up eh. Amen? Pero yun, talaga, sabi nga, i-check niyo po sa Isaiah chapter 53, na pinahirapan si Kristo, pinako po siya sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po ng Bible, there is no beauty na makikita mo sa Kanya. Kaya talaga pong nahinay, yung mga balat, klap, siguro makikita mo na yung mga laman, alam ko pag nasugat ka, diba? Yung malaki yung cup, nakikita mo na yung laman, nakamuka, mga ganun po siguro eh. Kaya nung after resurrection, di ba nagpakita siya sa mga disciples na they were not able to recognize the Lord Jesus Christ nung resurrection eh. Hindi ka agad nila nakita kasi nga, nakita nila na nakapayubay po siya sa cross ng Kalbaryo. Talagang wala na siguro makita na sa kanyang katawan na walang sugat, duguan, tuklap-tuklap nila. Dahil po, kasi yung crown niya na torn eh. Kaya na nakita po nila, hindi nila alam, si Jesus Christ na pala yun eh. Na yung kanya pong balat, bumalik, parang isang balat, sanggol po. Amen? And that is how really God operates, mga kapatid. Na yung mga imposible, ginagawa niya pong posible. Amen? Para po mapatunayan na talaga tayo po ay naglilingkod sa isang Diyos na buhay. Na hindi po namamatay ang ating Diyos taon-taon at nabubuhay ulit taon-taon. We are serving a God na siya po ay napako sa krus, namatay after 3 days, mga kapatid. He lived and He lived forevermore. Hanggang ngayon, buhay po ang ating Panginoon. At ang ating Panginoon, siya po'y nananahan sa ating mga puso ngayon. Amen? Yun po ang napakaganda. Kaya na si Kristo nasa puso na po natin, mga kapatid, hindi na po tayo kailanman nag-iisa. Lagi na po tayo may kasama. Kaya huwag po kayo malulungkot. Akala niya, nag-iisa lang kayo. Hindi po. Kasama niyo po lagi ang ating Panginoon. Siya po yung ating comforter, mga kapatid. Siya po yung taga-aliw natin sa mga oras na tayo pinalulungkot. Siya po ang nagbibigay lakas sa atin sa oras na tayo pinangihina. Siya po ang lahat-lahat sa atin, mga kapatid. Ganyan ang Diyos na atin po tinanggap. At ganyan po ang Diyos na atin po pinaglilingkuran. Amen? Diba? So, ibig sabihin, mga kapatid, talaga po ibang klase. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, ibang klaseng tao po tayo. We are not just an ordinary people, mga kapatid. We are the people of God. Amen? Ayun po. Kaya napakaganda. Kaya, mga kapatid, kahapon na kami kila Sister Reggie, at yung anak po, Mr. Reggie, si Nicole, nabasa ko po yung mga comments sa Facebook na nakalagay, kamag-anak daw sila ni Pacquiao. Sabi ko, ba't kaya? Binasa ko yung buong comment. Kaya pala po kamag-anak ni Pacquiao kasi lahat daw ng reward sa eskwelahan na Pacquiao. Mula pagiging valedictorian hanggang lahat ng special awards nandoon po sa bata. Purihin ang Panginoon. Sabi nga niya po si Brother Hector, sabi ko, manayaan sa nanay. Kaya lagi naman ganun, pag maganda yung ginagawa ng anak, mana sa nanay. Pag pangit, mana sa tatay. Amen? Siyempre po, to God be the glory pa rin po. Amen? At marami po tayo. Si Russell, meron ding, di ba? Etong si Tom, meron ding award. Si Jem, meron ding award. Tama ba? Marami po mga awards po tayo ng mga kasi nung kami po nag-aaral, puro memo po nakatanggap namin memo ng principal na i-office kami. Anyway, mga kapatid, congratulations po sa mga magulang. Ibig po sabihin, kaya ganyan yung mga anak niyo po, talagang natutukan niyo po. Na kayo po mga magulang. Kaya dapat talaga, si Cindy, nakatapos na, graduate na po siya ng grade 6. Tapos sabihin graduation, next week pa. Okay. Home study naman po si Sid, si Win.
papurihin ng Panginoon. Amen? Natutuwa ba kayo? Yan. Mga batid, ano? Yan po ang sarap na tayo po ay naging Kristo. Amen? Diba? Kaya, ano niyo po mga batid, sabi nga na ang problema daw, na is just a distance from the floor sa inyo pong mga tuhod. And sabihin, na minsan kasi baka hindi na tayo nakakaranas po na manalangin na nakaluhod. Minsan po naman, subukan natin, manalangin na nakaluhod. Amen? At samahan na rin po natin ang patak ng luha para maganda-ganda, para letos ricatos. Hindi nga. Di ba? Amen? Okay, hindi naman porke umiyak ka ay malungkot ka. Tama po ba? Di ba? Hindi naman porke lumuhod ka na malaki na gawa mo pagkakasala. Hindi naman po ganun, mga kapatid. Di ba? Kasi we can always do services sa ating Panginoon po. So, napakadakila po ng ating Panginoon. Sabi nga ng Bible, great is thy faithfulness. Napakadakila ang ating Diyos, mga kapatid. At huwag po natin kakalimutan yan. Amen? Huwag na huwag niyong kakalimutan na isang araw sa iyong buhay na ngailangan ka ng tulong at ang tumulong sa iyo ay ang Panginoon. Minsan kasi, alam niyo po, yung tulong, inaasahan natin sa kapwa natin. Di ba? Pero minsan, mga kapatid, na nabibigo tayo, kaya nga sabi ni King David, sabi niya, my expectation is only sa Panginoon. Na magpasalamat na lang po tayo kung may gagamitin ng Panginoon ng tao, pero ang expectation pa rin dapat natin lagi sa ating Panginoon. Amen? Kaya po. Kaya wag po natin kakalimutan po yan. Kaya po, sinasabi po sa inyo, kasi po, na yung message, maaaring narinig nyo na po ito, baga sa mga pelikula kay Ran. Pero gusto ko lang po uling sariwain sa inyo po ito. This is all about King Herod. This is a king, wicked king. Kung meron man pong napakasama na hari, ito na po ang kan nilang Herod na ito. Marami po kasi yan na merong mga Herod Antipas, si Herod the King, isang lahi po yan, mga kapatid, na talagang napakasama. At ito pong Herod nila ito, mga kapatid, ito po ang nagputos na lahat ng mga Hudyo, ng mga bata na ipinanganak na lalaki ay ipatayin. Dahil nga kanyang pinipigilan ang yung Misaya, yung lahi ng Misaya. Gusto niya po huwag dumating si Kristo po para maging tagapagligtas ng mundo nito. At isa pa, mga kapatid, si Herod the King, naging king of the Jew po siya, mga kapatid, na hindi po siya Hudyo. Pero niyo po, sa ibig sabihin, kahit ang kapanahunan ng ating Panginoon, meron na pong mga politika. Because of politics, mga kapatid, yung non-Jew became the king of the Jew. Meron niyo po? Sa ibig sabihin, hindi natin alam kung nagkabayaran o money talks o power talks, mga kapatid. At itong Herod din po nito, mga kapatid, medyo po dikit, hindi lang po dikit, connect pa po sila ni King Caesar. Lala niyo po si King Caesar, di ba? Ayun. Kaya po siya nalutlo sa posisyon. Ano po? At siya rin, mga kapatid, sa kanya rin po nilala ang ating Panginoon. Dinala ang ating Panginoon na kailangan husgahan po siya, mga kapatid, kung ano ang gagawin sa kanya. Tapos nilipat siya kay Pilato. Nagsisigawan na yung mga tao, yung nagpapalaspas ng pagdating niya ng Jerusalem. Yun din yung mga tao na sinasabi gano'n, na ni-release si Barabas, ipako si Kristo sa krus. Amen? Kaya ito pong si Herod nito, mga kapatid, na kung natatandaan niyo po yung title, The Man Who Murdered His Conscience. Na marami pong pinapatay ito, mga kapatid. Dahil sa kasamaan niya, ang Jerusalem, ayaw po, mga kapatid, maging maligaya. Nang siya po ay mamamatay, malapit na pong mamatay. At alam niya, walang iiyak na mga tao sa Jerusalem. At sa kasamaan niya po, ang ginawa po itong Herod nito, mga kapatid, lahat
lahat ng mga kalalakihan, sabihin yung mga breadwinner, na pinakulong niya po lahat, inilagay sa dungeon, at pinahirapan ng gusto. At dahil po doon, mga kapatid, nag-iyakan yung kanilang mga mahal sa buhay para lumabas lamang ng mga tao sa Jerusalem ay umiyak dahil kay Herod. Grabe. Di ba? Amen? Sa tayo po natin tumayo, mga kapatid, susunod natin dito po sa ating text, Mark ba yan? Chapter 6. Beginning verse number 14. Na kaya? Kakaroon po tayo ng responsibility hanggang verse number 29. Yung una po, mga lalaki ang babasa. Yung kasunod, mga babae. Okay? Ulitin po natin. Pag hindi ka sumabay sa pagbabasa, ibig sabihin, hindi ka lalaki o hindi ka babae. Amen? Maliwanag po ba? Kaya yung unang talata, 14, lalaki. 15, babae. Pag hindi ka narinig, tignan nyo po, pag hindi po tumunog yung katabi nyo, tignan nyo, medyo tintigan nyo ng malangkit. Okay. Now, verse number 14, ready? Read. For his name was spread abroad, and he said that John the Baptist was risen from the dead, and therefore many mighty works do show forth in him. When Herod heard it is John, whom I have beheaded, he is risen from the dead. For John had said unto Herod, it is not lawful for thee to have thy brother's wife. Knowing that he was a just man and unholy, and observed him, and when he heard him, he did many things and heard him gladly. And when the daughter of the said Herodias came in and danced and pleased Herod, and them that sat with him, the king said unto the damsel, ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee. And she went forth and said unto her mother, what shall I ask? And she said, the head of John the Baptist. And the king was exceeding sorry, yet for his own sake, and for the sake that sat with him, he would not reject her. And wrote his head in a charger, gave it to the damsel, and the damsel gave it to her mother. And when the disciples heard of it, they came and took of his part and laid it in a tomb. Ay, langit sa langit. Panginoon, nagkakabasa ninyo po salita. Dalangin namin, Panginoon, pagnaman po kami. O Panginoon, pag may taas po namin, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw nga po, patuloy na mag-usap po. Ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, the man who murdered his own conscience. Alam niyo po mga kapatid, tinignan ko po sa dictionary, ano po ang ibig sabihin ng murder? Sabi po tayo, now murder is deliberately killing a person. Sabi sabihin, deliberately, hindi po sinasadya na
Sabi nga, meron daw self-defense. Alam niyo po ba sa ating batas, pag ikaw ay kinasuhan ng homicide, pwede ka magpiyansa. Pero pag ikaw ay kinasuhan ng murder, wala pong bail po yan. No, non-bailable. No? Kaya yung si Pelbinton ba yan, yung pumatay sa isang transgender na pinabababa nila sa homicide para makapag-bail. Pero pinipilit siyempre ng mga akusado at yung mga nagdepensa na maging murder para po wala. So, ibig sabihin, this is a deliberate killing a person. No? Kaya, dito po, hindi po person ang pinapatay, hindi ang pinapatay, konsensya. Amen? So, ibig sabihin, deliberately, si Herod, pinapatay niya po yung kanyang konsensya. Tingnan po naman natin, ano naman po ibig sabihin ng konsensya? Yung conscience. Ito po, no? Part of the mind that makes you aware of your action as being either morally right or wrong. Pero, isa pa dyan, with a compulsion to do what is right. Di ba, pag kayo namang konsensya, mga kapatid, nakakalaman dapat na tama ang ginagawa mo. Parang dumadating ka daw sa punto na you are now torn between two ideas. Di ba? Ano ba ang gagawin mo? Wrong or right? Di ba? Saan ka magsaside? Sa mali o sa tama? Pag may konsensya, mga kapatid, usually po, nagsaside po yan sa tama. No? At pag sinabing compulsion, mga kapatid, meron pong driving force ang isang tao na nakukonsensya to do what is right. Kaya tingnan niya, pag meron mga murder, di ba, nasa Diyos, tapos yung mga biktima, yung mga kaanak ng mga biktima, nag-aapila po, sabi, dalang po, magkonsensya na po kayo, magpahuli na po kayo, o sumuko na kayo. Yung mga ganon, wala na pong konsensya yun. Amen? Sa ibig sabihin, pag may konsensya ka, mga kapatid, kahit alam mo yung mali, at gagawin mo po, merong compulsion to, di ba? To do right and to correct right, you're wrong, mga kapatid, ay makorek, ayan po. Pero pag pinatay mo na yung konsensya, mga kapatid, then you are now heading, mga kapatid, you already made a decision na ang gagawin mo po ay mali. Amen? Kaya yan ang ginawa nito pong si Herod. Na imbis na si Herod, mga kapatid, gawin niya po ang tama, ang kanya pong ginawa ay ang mali. Instead of releasing, mga kapatid, o sabihin po natin, ipawalang sala ito, dahil alam niya naman, walang kasalanan, si Jesus Christ. Ang nangyari po, dininig niya po ang tinig ng maraming tao. Alam niyo po, mga kapatid, ano ba yung people power natin, 1986? Yung Pilipinas po, parang nag-trending sa buong mundo dahil po raw sa bloodless revolution. Pag sinabing bloodless revolution, mga kapatid, nagkaroon po tayo ng people power na patalsik yung leader natin without any blood that are being shed. Yan ang sabi nila. Kaya tinawag na bloodless revolution po yan. Nakilala po ang Pilipinas. Ginaya po tayo ng maraming bansa na nakakalungkot. Akala natin, we set up a very good example, mga kapatid. Pero nangyari, ang Pilipinas po nag-set up lamang ng isa po attitude na pangit. Hindi nyo napapansin kaya sa ibang bansa, pag ayaw ang leader, people power. People power. People power. Kung yung maliit na bansa na Pilipinas kayang gawin yan, kaya din natin yan. Hindi ba? Ganun ang nangyari, mga kapatid. Saan ang naman nangyari sa ating mundo? Di gumulo. Amen? Now, are we the uri? Tayo ba ang author ng people power? Hindi po. Even the day of the Lord Jesus Christ, there was already people power. When the people shouted to crucify the Lord Jesus Christ, at ito nga pong mga si Pilato, ito pong sila Herod na ito, nakinig sa mga tao. Bakit po? For the very reason, ayaw nilang mawala ang kanilang mga posisyon. Amen? Ayaw nila mawala sa kanilang mga trono Kaya instead of just listening to one person, mga kapatid, or
na ipatupad ang katotohanan, ang ginawa ko, ipinatupad yung mga tinig ng marami. Amen? And that is politics. Politika po yun, mga kapatid eh. Di ba? Oh. Meron tayong mananampalataya na, na naging mayor ng Santa Maria, na si Mateo, evangelical, pinatupad, mga kapatid, kung ano sinabi ng Bible, ayun, hindi na nanalo. Di ba? Amen? Ha? So, ibig sabihin, we are now living in a generation na mas gusto ng mga tao ang hindi totoo kesa po sa totoo. Amen? Di ba? Na mag-expose ka ng katotohanan, wala. Makukulong ka. Na magsinungaling ka, hahangaan ka. Amen? Oh. Kaya makita niyo po ang mga kapatid, ano? At we are now in a time na nagtatakipan eh. Takipan, mga kapatid. Yeah? Para wag lang mawala ang posisyon, tatakpan kita. At pag tinakpan kita, ikaw na ang bahala sa akin. Ganyan eh. Di ba? Kaya dito po, makita po natin na that was already during the time of the Lord Jesus Christ. Nangyayari na po yan eh. Na the very crowd na sumalubong po sa Kanya, na sinasabi mo, Hosanna in the highest, di ba? Sabi, Son of David, na ito daw yung Lion of Judah, mga kapatid, ang dami po mga gandang mga sinabi tungkol kay Jesus Christ, pagkalaon, mga kapatid, na nangyari the very same crowd na nagsisisigaw at sinasabing, ipako siya sa krus. Amen? Bakit po? People are people. Ang tao po, tao, mga kapatid eh. Di ba? Sa ibig sabihin, ngayon, okay ka sa Kanya, kalaunan, hindi ka na okay. Na? But I am talking, mga kapatid, about a general na tao. Siyempre po, ang tao na iba pag si Kristo ay pumasok sa Kanyang puso. Amen? Na? Bakit po? Marami pong mga taong makasalanan sa Bible. Di ba? Nakita po natin si Apostle Paul. He was a persecutor, mga kapatid. Pinapatay niya ang mga mananampalataya. Siya po ay, siya po ang nagpapatay kay Stephen. Alala niyo mo si Stephen, nangaral, pinagpapato hanggang mamatay. At ang kanyang nakita, mga kapatid, itong si Saul, and that was Paul, mga kapatid. He ordered the murder of, bakit? Hindi pa po siya mananampalataya eh. On his way to Damascus, meron po siyang order to kill all Christians. Sabi ka ba, si Apostol Pablo, siya lang po ang merong license to kill. Siya po ang James Bond ng Diablo noong kapanahunan niya. Di ba? Oh, kinausap ng Panginoon, iniikat ng Panginoon, nakago. Amen? Na dating persecutor, siya ngayon ang nape-persecute. Kaya minsan, mga kapatid, hindi mo maitatanggi pa rin yung principle ng Panginoon, what you sow, what you reap. Amen? Na pinersecute niya yung mga mananampalataya na Arab, si Paul, na-persecute din siya dahil naman sa kanyang mananampalataya. Ganyan po eh. Ano po? Alam mo makita natin dito po kay Herod. Number one, dito po, makita natin yung Herod was striving o yung striving conscience ni Herod. Nung nakita ni Herod si Jesus Christ nagkaroon na siya ng struggle eh. Sabi niya gano'n, pinapatay ko na ito eh, ba't buhay pa rin? Alam ko, pinugutan ko na ng ulo yan, ba't buhay pa rin? Actually po, Herod was preparing to John the Baptist. Ang akala niya, si Jesus Christ, siya si John the Baptist. Bakit po na gano'n ang pagkakaintindi nitong si Herod? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi the very message of John the Baptist is the same message that the Lord Jesus Christ is preaching. Ano ba yan? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Kaya narinig niya kay John the Baptist yun. Narinig ni King Herod nung sinabihan siya ni John the Baptist na it is not lawful for you na kunin yung asawa ng iyong kapatid. Yun nga po si Herodias.
nakursunadahan niya yung kanyang, ano ba tawag daw, asawa ng kanyang kapatid. Hipag ba? Sabi niya, ganda ng hipag. Amen? So, ganun na nangyari po. Na? Ngayon, hindi mapapatay ni Herod ito pong si John the Baptist. Bakit po? Because John the Baptist was loved by the people. Na? Una makikita niyo po sa kanya, yung kanya po, si John the Baptist, yung kanyang sincere humility. Na? Hindi po mataas mga kapatid. Ito po si John the Baptist. He was a successful preacher. Bakit po nasabi ko successful preacher? Kasi mga kapatid, yung kanyang congregation nasa wilderness, nasa disyerto ba? Ang ginagawa ng mga tao, umaaten doon sa disyerto para lamang siya pakinggan. Amen? Amen? Buti nga tayo may bubong eh. May electric fan. Amen? Paano kayo? Sabihin ng Panginoon, wala na tayong building ngayon. Lahat kayo magsiservice na nakabilad sa araw. Kaya nyo? Kaya yung gluta. Saka mga astringent. Amen? So, ganun pa man, mga kapatid, hindi po siya naging mataas. Hindi naman po siya, mga kapatid, yung kanyang humility, but also yung kanya pong habit, yung kanya pong simple habit. Ang sabi po ng Bible, no, pagkain niya ay yung mga locos. Alam niyo po yung locos, yung balang. Nakakain na po kayo nun? Na? Pagkain namin ni Ading yan, no? Ang tawag yan sa amin, dudun. Di ba, amen? Na? Pumipinsala po yan pag yung locos na yan, nilandinan, mga kapatid, ang iyong pananim na palay, magbilang ka ng ilang minuto paglipad niya, ubos ang palay mo. Kaya yung mga farmers, galit na galit yan sa mga locos po na yan. Sa galit ng mga farmers, mga kapatid, kinakain din nila. Kinain mo palay ko, kakainin din kita. Yung nga lang, naulugi pa rin yung farmers, kahit nakain nila. So yun lang po, isinasawsaw niya po yan sa honey. Simple lang po, mga kapatid, na parang kapit pandesal lang ang kanya pong ginagawa o kinakain. Sa para sinasabi niya dito na he is a very simple person, na meron po siyang simple habit, kaya sinasabi po dito, I am nobody, no? Sabi niya gano'n, di ba? Nung dumating si Christ, sabi gano'n, oy, di ba ikaw yung Messiah? Sabi niya, di ba? Hindi. He must increase, tinuro niya si Jesus Christ, and I must decrease. Amen? Kaya naniniwala po ako in every Baptist churches, dapat po ang itinataas si Jesus Christ, hindi po ang Baptist. Amen? Na? Instrumento lang po tayo, mga kapatid. Na? Kaya tayo po, mga kapatid, we always preach a message that is Christ-centered, church-centered, Bible-centered. Amen? Okay. So, hindi na po yan is holiness. Makikita po natin na ito po si John the Baptist, very old po siya, na sabihin kay King Herod na sinabi niya, it is not lawful for you. Kayo po, ang makikita po natin, so nag-i-struggle na ngayon, na, sabihin yung conscience nito pong si Herod ay talagang gumagana na. Ano ba ito? Papakinggan ko ba yung sigaw ng mga tao? Ano ba ang gagawin ko? Paano ko gaganti dito sa taong ito? Samantalang naririnig ko sa mga tao ang mga magagandang nagagawa nitong taong ito na si John the Baptist. Amen? Na mahirap pong kalabanin ang konsensya. Amen? Amen? Kasi pag sinabing konsensya, na meron ka ng driving force to do what is right. Yun po. Okay. Dito po, ano po ang preaching niya ni John the Baptist? Sabi ko po sa inyo, ang preaching niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Para itong si Herod, makakawala, o hindi kami, magkaroon ng kaligtasan, mapatawad ang kanyang mga kasalanan. Now, there is only one remedy for King Herod. Na ano po yung remedy na yan? Ang remedy po, repentance. Alam niyo po, mga kapatid,
Pag sinabi pong repentance, ito po yung pagbabago ng ating isipan. Una po, pagbabago ng ating isipan patungkol sa Diyos. Kahit hindi pa po tayo mananampalataya, God-conscious naman po tayo eh. Kaya ang iba sa atin, nagsisimba, ang iba sa atin mayroong mga panata, ang iba sa atin mga kapatid, we carry some yung mga religious na bagay ba na inilalagay natin sa ating katawan. Maaaring crucifix, o maaaring ano yun, parang spatula ba yun? Magpintura yata yun. Yung mga ganun po, di ba? Pero mga prayer book, di ba? Yung mga ganun mga kapatid, kasi we are religious eh. Di ba? Pero ang tanong, mga kapatid, pag namatay ba tayo for being a religious person, sigurado ba tayo sa langit pupunta? Amen? Amen? Di ba? Ano po ang lagi natin sagot pag gano'n? Ang lagi natin sagot, hindi natin alam. Saka lang natin malalaman pag namatay na tayo. Ganyan, di ba? Even the very religious person, ganun po ang sagot eh. Pag namatay na tayo, pag nandoon na tayo. Eh, hindi naman po yun sinasabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Bible, di ba? This is the record that we have eternal life. Sabi ka ba, mga kapatid, sinasabi ng Bible, buhay pa lamang po tayo, pwede na natin tiyakin ang patutunguhan ng ating kaluluwa bago tayo mamatay. Hindi yung pag namatay ka na. Amen? Oh. Kaya sa Bible, mga kapatid, yung panalangin sa mga patay, wala pong basihan sa Bible yun. Wala po. Yung pasyam, wala po yun eh. Oh. Wala po, mga kapatid. Na? At sabi na hindi, pag may namatay, 40 days pa, yung kaluluwa niya paikot-ikot, wala rin po sa Bible yun. Na kasi nung namatay yung rich man doon sa, di ba yung Bible passage natin, the rich man and the Lazarus, no? Right immediately when the rich man died, and sabi ka agad, and in hell, he lifted up his eyes. Amen? Kaya wag sabihin, dinadilito pa yung kaluluwa nung namatay na nga, mahal ko sa buhay. 40 days pa raw yan. Wala po, mga kapatid, wala pong batihan sa Bible yun. Kung meron man po kayo nararamdaman o nagpaparamdam sa inyo, hindi na po yun yung kamag-anak nyo na namatay. Na? 1975, nung namatay yung nanay ko. Ilang beses po ako humili. Nanalangin ako, save po ako nun. Nanalangin ako sa Diyos. Sinasabi ko, Diyos, mahal na mahal ko po nanay ko. Pwede po ba, thank you, pwede po ba magpakita niya sa akin? Ilang beses po. Alam niyo po, hindi nagpakita. Di ba? Naiingit tuloy ako doon sa mga nagkikwento, di ba? Nasabi gano'n, uy, lumatay na nanay ko, alam mong ginawa, kinaasyong ko lang po. Di ba? Yung gano'n, di ba? Na pinatay ko kasyong ilaw. Na nakita ko ba? Hindi rin. Basta may kinaasyong ko lang po. Di ba, amen? Wala na po eh. Na, hindi po yun ang sinasabi ng ating Bible. Amen? Kaya, isa lamang ang remedy dito po, okay? Herod, ano po? Repentance. Kaya kung meron po dito sa ating kalagitnaan, hindi mo po natitiyak, and I want you to be honest, hindi mo pa rin natitiyak, pag ikaw ay mamatay anumang oras mula ngayon, hindi mo natitiyak kung saan pupunta ang iyong kaluluwa. Bago ka umuwi ngayon, dapat tiyakin mo. Ha? Sa paano paraan mo matitiyak? Hindi po sa pagsali sa Baptist Church. Hindi po namin kayo kayang dalhin sa langit. Kahit mayaman kami. Amen? Na? Kasi po, wala pong rocket ship papunta sa langit. Amen? Na? Sino po ang magbibigay katiyakan sa inyo? Si Kristo. Yun po ang aming pinapangaral. Magsisi ka sa iyong kasalanan, tanggapin mo si Kristo sa iyong puso, mga kapatid, at ang sabi niya, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan, bibigyan ka niya ng kapatawaran ng iyong mga kasalanan, bibigyan ka niya ng katiyakan ng langit. Amen?
At kung yan ngayon, nangungusa ang iyong konsensya sa ganun paraan, na ikaw ay magsuko na ng buhay kay Kristo, huwag mo nang pigilan, huwag mo nang patayin, huwag mo nang i-murder yung iyong konsensya. Pangalawa po, dito naman kita natin kay Herod. Herod silenced his conscience. Ano ang ginawa niya? Imbes na makinig siya kay John the Baptist, ang ginawa niya po, pinapatay si John the Baptist. Amen? Alam niyo po, tingnan niya. Sa panahon po natin ngayon, marami ng mga online worship service. Magbukas ka ng radyo, mga kapatid, andiyan na po yung mga ngaral. Mabili ka na lamang, andyan si Kimuloy, andyan si Eddie Soriano, andyan si Wildy Almeida, ba nandiyan pa? Parang wala na, no? Tumahimik na. Andyan si Brother Eddie. Napakarami na po, mga kapatid. Dahil nai-ere na po ang mga ngaral sa salita ng Diyos, para po ang marami pong mga supposed to be nakakakilala sa Panginoon, medyo po, wag na lang tayo mag-attend ng church. Kasi narinig naman na sila sa radyo Amen? Pag nanood ka ng television, meron, andyan si Harold Sela, andyan si Charles Stanley, andyan po si TJ Drake. Alam niyo po, si TJ Drake, alam mo yan? Yung negro. Na pag nag-preach siya, alam mo naman, nagrarap talaga, bilis magsalita niya. Tapos bigla may lalapit, mga kapatid, may lalapit, naghintay lang, tagapunas ng kanyang Yung mga member, pinupunasan, yung kanyang yung kanyang pawis. Tapos preach na naman po yan. Yung mga yan. Mga kapatid, yung po'y biblical. No, hindi po biblical yan. Hindi po biblical na ang mga mananampalataya, kung meron lang pwede natin na church, ay doon magja-church sa harapan ng mga television o radio. Alam niyo kung bakit? Kasi pag ayaw nyo ang preaching, pwede nyo mailipat ng channel Pwede nyo patahimikin. Sabi, ayoko dito, pwede na tamaan ako, lipat natin. Di ba? Pero sa church, pwede nyo ba akong patayin? Makukulong kayo. Amen? Amen? Di ba? At ganun pa man, mga kapatid, nakaroon pa rin po tayo sa utos ng ating Panginoon. Ano po? Sa Hebrews 10:25, ano po yan? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung meron mang kalooban ng Panginoon, sa araw ng Panginoon, tayo po ay dapat laging natatagpuan sa loob ng kanyang tahanan. Sa church. Huwag daw natin iiwan, mga kapatid. Diba? Sa tingnan niyo po, ano ba mangyayari sa inyo pag hindi kayo ng church? Una-una, mga kapatid, you will miss the blessing. Tama? Mamimiss mo yung blessing. Pangalawa, alam mo ano? Mamimiss mo na maging blessing. So, hindi lang yung para sa'yo, mga kapatid, kundi yung para rin sa iba. Alam niyo po ba, mga kapatid? Ang presensya ng bawat miyembro ng Bible Baptist Church ng Marilao ay blessing o encouragement sa iba. Kasi hahanapin ka Amen? Amen? Sino sa inyo ang ayaw maging blessing? Lahat tayo gusto natin maging blessing, di ba? Sino sa inyo ang gusto maging blessing? Amen lang. Gusto niyo ba maging blessing? Amen. Diba? Alam niyo pa ako, gusto ko maging blessing Gusto ko po maging blessing na mahaba. Sabi, kung magsasama kami ni Brother Rene ng 2 oras, gusto ko maging blessing ako sa kanya na hindi bababa sa 2 oras. Gusto niyo ba yung gano'n? Gusto niyo ba? Amen? Amen? Okay. Kung mas ma-extend na 2 oras, blessing pa rin. Yung nga lang, hindi masyadong mahaba ang oras. Tama? Ano po ang gusto ko po ipunto rito? Umatid po kayo ng tama sa oras. Tao po.
Sayang naman. Imbis na maging blessing ka ng 2 oras, nagiging 45 minutes na lang. Amen? Amen? Kasi parang pangit na yung sasabihin kayo, okay, balik! Mamasakta naman kayo eh. Na, di ba, pagandahin natin. Pero ganun pa rin ibig sabihin na, huwag po kayong matin ng lane. Tao po! Na, yun iba, pwede naman mag-attend ng maaga. Ewan kung bakit. Alas 9:30 ang umpisa, alas 9:30 kayo gumigising. Ano pa, abutan nyo rito. Amen? Pinatahimik. Kaya nung nag-birthday yung anak ni Herodias, siguro anak niya po ito, noong kay Philip, nagdasal, nagsayaw yung damsel. Nakita nito si Herod, maganda, magaling Sabi niya gano'n, halika nga rito. Ano ba ang gusto mo? Ano ba ang gusto mo sa iyong kaarawan ngayon? Sabihin mo lahat, ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng aking kaharian. Biro niyo po yung offer? Matindi, di ba? So, yung damsel, yung dalagitan, nagpunta doon sa nanay ni Herodias. Sabi gano'n, Nay, sabi po ni Hari, ano man daw ang aking hilingin, kahit kalahati ng kanyang kayamanan, ng kanyang kaharian, ibibigay niya raw. Ano po ba? Dahil itong si Herodias na, medyo na-insulto doon sa preaching ni John the Baptist. Sabi niya, kaya anak, ito ang hilingin mo, yung ulo ni John the Baptist. Nagpunta ngayon kay Herod. Sabi, mahal na Haring Herod, ang gusto ko po, yung ulo ni John the Baptist. Nang sinabi kay Herod yun, naku po, napatra si Herod. Sabi niya gano'n, ang dami naman mahigit, dapat tinigin na lang yung kalahati ng aking kayamanan Diba? Tignan niyo po, gaano kaya ang laki ng galit nitong si Herodias para hindi utusan yung anak niya na hilingin yung kalahati ng kayamanan ng kaharian ng hari. Ba't ko na hiningi yung ulo? Ba't pwede niyo ba ibenta yun? Diba? So wala kang magawa, kung si Herod imbit na tanggihan na natatakot siya dahil sa kanyang salita, dahil sa kanyang pinangako, tinupad niya. Amen? Saan daw nilagay? Sa charger. Hindi po. Ano kaya? Nokia, iPhone? Sabi kami pinatay si John the Baptist. Pero anong sinisigaw ng konsensya ni Herod? Maiging tao yan. Yan ang lalaki na galing sa Diyos. Kanino siya nakinig? Sa anak ni Herodias. Amen? Sino naman ang nag-utos noon o doon sa anak? Yung kanya po na inagaw na asawa sa kanyang kapatid. Amen? Amen? Ay pangatlo. Lihan ko na po. Herod's seared conscience. Alam niyo ba yung seared? Yung kalyo po, kalyo. Di ba yung kalyo po, medyo napapawasan ng pakiramdam? Amen? Sabi na pagpatuloy po natin pinapatay ang ating konsensya, darating ang araw, hindi na po tayo makukonsensya. Amen? Di ba, pag yung sabi nga natin yung palagi ang mong ginagawa kahit mali, dahil sa lagi mong ginagawa, dumarating pagkakataon ng tingin mo hindi na mali. Amen? So, gano'n na nangyari po sa kanya, mga kapatid na ito nga po, tingnan po natin itong illustration na ito. Actually po dito sa Luke 23. Galing kay Pilate. Sabi, when Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilean. And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, bago po muna mapunta niya kay Herod, si Jesus Christ, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time.
And when Herod saw Jesus, he was exceedingly glad. Di rin po natuwa pa. Noong una, for he was desirous to see him for a long season, because he had heard many things of him, and he hoped that seeing some miracles done by him. Then he questioned with him in many words, but he answered him nothing. Tingnan niyo po, maraming tinanong ito si Herod kay Jesus Christ, pero the Lord Jesus Christ answered him nothing. Tuloy natin. 10. And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him. And Herod with his men of war set him at naught, and mocked him, and arrayed him in a glorious robe, and sent him again to Pilate. Now, and the same day, Pilate and Herod were made friends together, for before they were at enmity between themselves. Nagkasundo yung dalawa para pagtulungan ng Panginoon. Amen? Tingnan niyo po, una yung attitude po nitong si Herod, hindi ganun, tuwa nga siya. Pero dahil sa mga narinig niya na, doon kay Herodias mga kapatid, yun ang naging problema. Kaya, nung nagtanong siya na nagtanong kay Jesus Christ, na the Lord Jesus Christ answered him nothing. Bakit po? Sapagkat alam ni Jesus Christ, mga kapatid, na kung ano yung sinabi ni John the Baptist kay Herod, yun din ang sasabihin niya kay Herod. Sabi kami na, the same message, the same preaching, hindi niya na po sinagot kasi alam niya naman natatanggi. Amen? Amen? Ano po ang gusto sabihin ni Jesus Christ dito sa kanya? Talikuran mo, Herod, yung iyong kasalanan. Amen? Kaya pag tinanong natin, tayo po, ano po ba ang ating mga kasalanan? Baka yung unfaithfulness, nararanasan po natin ngayon. Yung hindi ka masyado nag-involve sa gawain ng ating Panginoon. Amen? O maaari mga kapatid, meron kang isang posisyon na yung posisyon mo na yan ang naglalayo sa iyo sa ating Panginoon. Meron kang mga bagay na alam mo po na ayaw ng Panginoon na dapat talikuran mo na. Yun po ang sinasabi ng ating Panginoon dito kay Herod. Pero nangyari, he answered him nothing. Kaya mga kapatid, tingnan po. Sa atin po, ano kaya makita natin dito? Unang-una, dapat nakita natin how good the Lord Jesus Christ to us. Nung sinabi po sa John 3:16, for God so loved the world, tayo po yun eh. Minahal niya po tayo. Diba? And the Lord Jesus Christ, now, He is no respecter of person. Ibig po sabihin, wala po siyang pinili. Amen? Yung pinakamabait at pinakamasama, namatay si Kristo para doon. Amen? Amen? Kaya nung naligtas niya po lahat yan, sabi niya lang sa kanyang mga disciples, para ang sanlibutan ito maniwala na kayo'y sugo ko, magmahalan kayo sa isa't isa. Love one another. Yan ang sabi ng Panginoon. Para makumbinsin natin ang mundong ito na kayo'y mga sugo. Amen? Kaya mga kapatid, dapat po iba tayo sa sanlibutan. We do not operate as the world operates. We operate how God operates. Ganyan po eh. Di ba sa sanlibutan, para ikay magkaroon, kumuha ka. Sa Panginoon, para ikay magkaroon, magbigay ka. Amen? Sa sanlibutan, maniniwala ako pag nakita ko. Sabi ng Panginoon, maniwala ka muna bago mo makita. Di ba? Sabi ng Panginoon, ang isip ko ay hindi katulad ng isip niyo. My thoughts are not your thoughts. And my ways are not your ways. Kaya mga kapatid, mag-operate po tayo how God operates.
Di ba? Kaya ngayon, pagdiriwang ba tawag yan, na ngayong week na ito, Holy Week. Now, actually po, this is parang yung commemoration o nire-remember ng mga tao kung ano ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At yan po yung lagi po natin naaalala kung paano po tayo tinubos, kung paano po tayo pinatawad, kung paano po namatay o naipakot si Kristo para po sa atin. Sabi nga ng awitin, mga kapatid, yung pain ni Jesus Christ, we are to blame. Diba? Yung pong the day He wore our crown, dapat tayo po yung may crown of thorns. Tayo po dapat yung pinako sa krus Kasi hindi naman si Kristo nagkasala, tayo Tayo po ang nagkasala. Pero lahat po ng kabayaran, kasalanan po, inako lahat ng ating Panginoon. Sana naman, huwag nating basta-basta makalimutan po yan. Sana naman, yung pa rin ang lalong magbigay ng bigat ng pag-ibig natin sa ating Panginoon. Tayo po natin naman. Ayun po tayo. Ako'y manalangin, salamat Panginoon sa amin pong mga nabasa, napag-aralan, salita mo po. Lagi namin Panginoon, ikaw nga po patuloy na mamuna po siya. Nakita po namin kung paano po inatay ni Herod ang kanyang pong konseyo. Naway Panginoon, o naman po, pag-uusap na ginagawa mo po sa amin po ngayon. Ano man po yung mga vision, ano man po Panginoon, yung mga sinasabi po o ni-encourage mo po kami na klase ng aming paglilingkod sa inyo. Naway Panginoon, sa oras na ito, amin po may lapit lahat yan sa inyo. At kung meron po sa amin kalagitnaan yan, wala po katiyakan ng langit, iligtas mo po siya. Iburi ka po namin Panginoon po yung Espanya. Ikaw po patuloy na paglutos. Lahat po ito ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Habang lahat na kayo pa nakapagin. Una po, gusto ko po magbigay pa niya. Hindi ko po alam. Baka meron pa po dito sa ating kalagitnaan, wala po po katiyakan ng langit. Titiyak mo na ba 100% anumang oras ay kayo mamatay? Natitiyak mo ba sa langit ka pupunta? Kung hindi pa, and I want you to be honest, Pastor, hindi ko pa po tiyak kung ang aking kaluluwa ay pupunta nga sa langit. And I want you to be honest, pwede bang itaas mo ang iyong kanang kamay, ipapanalangin ka namin? Tipo, meron mo ganyan. Pastor, hindi ko pa po natitiyak na ako'y pupunta sa langit pag ako'y namatay. Meron ba ganyan? Ngayon, kung natitiyak mo na talaga 100% na ikaw ay pupunta sa langit pag ikaw'y namatay, pwede mo mag-itaas ang iyong kamay niya. Sige po, makita ko po yung kamay niya. 100%. Sige po. Amen. Sige po. Amen. Praise the Lord. Bilang patotoo. Amen. Napakarami pong kamay. Salamat po. Pwede nyo na po ibaba. Pero meron po akong nakita mga kamay hindi na itaas. Ibig po sabihin yan, honest lang po kayo, hindi nyo pa talaga natitiyak. Bakit hindi mo tiyakin kayo? Tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Pastor, gusto ko po maging honest. Hindi ko po maitaas ang aking kamay dahil talaga po hindi ko natitiyak. Pero gusto ko po matiyak sa langit na pupunta. Pwede mo mag-itaas na po ngayon. Hindi mo maitaas kanina. Pero ngayon, itataas mo. Dahil gusto ko matiyak. Meron po po mag-ina. Amen. Meron po isa na itaas. Urihin ang Panginoon. Meron po po ba? Just be honest. Pastor, hindi ko po talaga maitaas ang aking kamay. Amen. May nalapit po sa inyo dyan, tutulungan po kayong manalapit. Meron pa po ba? Ngayon, may mensahe ba, Panginoon sa iyo? Hindi ka dito sa altar. Ano man naging mensahe ng Panginoon sa iyo? O alam mo, meron siyang gusto ipagawa sa iyo. You just come to the altar right now. Talk to God and pray.